Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you, March 1 to 15, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Ay, sorry anak, sorry. Natuhuran ko. Kung gusto nyo po na personal reading at energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Virgo. Magkaiba ang general reading at ang personal reading. Pag hindi nyo naintindihan yung part na yon, i-research nyo sa Google para hindi kayo maligaw sa ating reading, okay? Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Ayan na. Maring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi naman nag-resonate at hindi naman tumugma sa'yo, ibig sabihin, hindi mo energy ang ating nakukuha. Yun ay sana naiintindihan nyo. May mga broken promises, ano? Ano yun? Ay. Bakit ngayon? Ito pa tayo na isa. Okay, thank you. Uy, congrats! We have the wealth. Congratulations, no? Okay, there's a wealth. May pera na papasok sa inyo, oh. Kung titignan mo to, oh. Alam nyo ba yung, kung may mga coin kayo, alam niyo yung sa Japanese na coin, na goyen, yung may butas, lucky yun. Kung sana meron kayo nun, kasi lucky yun. Tapos lagyan nyo lang siya ng lagyan nyo siya ng himo. Ano himo? Ano himo? Tali? Tali na pula. Halimbawa, may 3 ka nun. Tapos, lagyan mo siya ng tali. O kaya kahit isa lang. Tapos, lagyan mo lang siya ng taling pula. Tapos, ilagay mo lang siya sa wallet mo. Lucky yun. Kasi ano yun go in. Parang, di ba butas siya? Basta yun na yun. I-research nyo why. Pero lucky yun. Lalo na yun yung pinakaano ng Japan. I have the creep, birth, or conception of a child or enterprises. Yung iba siguro dito kayo sa mga new ideas, magkakaroon na sa inyo ng revert, o may mga gagawin kayo na either business, enterprises, o may mga magpopokusan kayo na isang sitwasyon mo sa buhay mo na gusto mo mag-success. Ganyan. May mga idea, ako nakikita dito. Ganyan. So, iba sa inyo, baka may mga newborn baby, ganyan, o kaya yung trabaho nyo is related sa mga batang, baby, mga damit, lampen, mga ganyan, kung ano man yan. Also, kasi birth is bagong ikaw, bagong idea, bagong itata yung isang sitwasyon, bagong, enterprises, bagong project, bagong trabaho, ganyan. Bagong pagpufukusan. Ganyan. Yung nakita ko dito. Kill. Get back to the basic. Mukhang iba sa inyo, may mga dapat kayong, also get back to a basic kasi is a beginning. Parang ito rin yan, no? If you want a wealth, ganito gawin mo. No, may mga sitwasyon na kailangan mong i-let go, may mga sitwasyon na kailangan mong i-end. May mga sitwasyon na babalik ka sa umpisa, or you need, no, sa nakita ko dito. And you have the cane, pay attention to your health. Maaring iba sa inyo, meron kayong mga health issue, no, ikaw or malapit sa puso mo, or family, sa nakita ko dito. Kaya ang sinasabi rin dito is, go back to the, kung ito isa ko sa health, kailangan is cleansing, no? Sa pera man yan, sa health issue mo man yan, is need mo ng cleansing. Ibig sabihin, alisin mo yung mga hindi kailangan. Magpalit ka ng pagkain. Also, that birth is a new beginning din yan. Sa nakita ko dito. No? Kung kayo is may health issue, ganun ang gawin nyo, or a part of the family na may health issue. And we have the scale. Scale also is a balancing. Kung tingnan mo, diba, balancing yan. Ganun yan, keep your life in balance. Lahat. Sa pera, sa wealth, para magkaroon talaga ng wealth. Wealth, health, yan, prosperity, or ano man yan, as in, all is balance. Lahat ng aspekto ng buhay mo, all is balance, no?
And also, we have the career. Kung titignan mo si career is meron siyang halaman. Diba? Ito rin yung situation na you need to get back to balance to a basic. Ibig sabihin, may mga situation ako na nakikita tiro na kailangan mong bigyan ng effort, kailangan mong bigyan ng hard work para mag-growth. Titingnan ko si table, ito yung get to back to basic. Ibig sabihin, yung iba sa inyo, maaring kulang kayo sa effort para magkaroon kayo ng trabaho, para magkaroon kayo ng wealth. No, kailangan sa inyo is a balancing. Kailangan sa iyo is mag-push forward kayo sa inyong idea. Eh, kung wala kayong gagawin at dyan lang kayo at wala namang nasa table, di ba? Kung hindi kayo mag-e-effort, hindi kayo mag-hard work dyan, eh walang mangyayaring growth na kaya nga handyan si halaman, di ba? Handito si panulat. Ibig sabihin, get back to the basic, kailangan mo na balance, kailangan mo i-force yung idea mo, kailangan mo, you need to pay attention sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Okay? Yun. Bow. Bow talaga no? Sa lahat yan, sa lahat, i-connect mo yan, sa lahat, alam mo, nakita ko sa'yo dito, Virgo, lahat yan, lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa relationship, sa pera, sa trabaho, sa health issue, sa kaibigan, sa lahat, as in, connected nga siya sa lahat No? Tingnan natin ang iyong energy, Virgo. Energy ni Virgo, March 1, 2. Ayun na. Diba? Ito na ang energy mo. Yan na yan. Ang kasagutan. Ang kasagutan. Tingnan natin. Energy mo is the 6-6. Ay, ang galing ah. Ito, may tower tayo. Okay, ang energy mo this half ng ang sabi dito, energy mo is may mga ilelet go ka, no? Sa nakikita ko dito. Yeah, may mga ilelet go ka na isang situation or handito rin yung energy mo na siguro may mga time na mapanghihinaan ka ng loob. May mga time na magkakaroon ka ng pagdududa when it comes sa kakayahan mo o sa kakayahan ng tao. May mga sitwasyon na makakaramdam ka na maaring hindi pa sapat o handito yung hindi pa sapat yung effort na ibibigay mo o yung mga situation na pagpapasyahan mo. Yun na nakita ko. At saka also, ang sinasabi rin dito, you need to be wiser and stronger, no? Whatever holding you back sa nakaraan is kailangan mo i-let go yun. You need to release yourself sa isang sitwasyon na wala naman nangyayaring growth, 'di ba? Kaya nga nandito si table, nandito si career, 'di ba? Ibig sabihin, kailangan puksain mo na 'yun, 'di ba? You need to abandon or kailangan mong mag-going toward to a new direction. Ganyan, i-leave behind mo. Kailangan mo ngayon is pagpapasya, mag-focus ka, be organized, maging organized ka sa sarili mo. Kailangan, tandaan mo, you are the authority of yourself, you are the leader, and kailangan mo ngayon is disiplina, ganyan. Try to reminisce. Ang nakita ko rin ito is 1 to 15, baka marireminize o marirevisit mo yung past situation mo. No? Sa nakita ko, all you need. Kasi yun yung makapagbibigay sa'yo ng being a wiser and strong personality para maging emperor ka dito. Sa nakita ko dito. Yun. Kailangan focus. No? Huwag mo pagdudahan yung sarili mo na hindi mo ma-achieve yung mga bagay na bibigyan mo ng effort. Hindi. Kasi ma-achieve mo siya. Naguguluhan ka lang siguro. Yung iba sa inyo, maaaring naguguluhan lang kayo. Hindi nyo alam kung ano yung gusto nyong gawin na career, anong gusto nyong tahakin na isang situation. Kailangan you need to accept the lesson from the past. Try to reminisce yung mga sitwasyon na yun. Kasi kung wala kang gagawin, walang mangyayari. Huwag kang magpanghinaan ng loob. Huwag mong pagdudahan yung sarili mo. Kasi nakikita ko iba dito is malalak out confidence daw kayo. No? Ganyan. Kailangan mo mag-move forward. Okay? Tingnan natin ang
Kailangan mo kumilos. Kailangan mo magkaroon ng process. Tingnan natin ang parating kay Virgo. Anong parating kay Virgo? Pwedeng explain niyo po sa akin? Kuhanin ko ha, ang kausap ko sarili ko. Ang galing ng number mo, oh. 7, 7, 8, 8, 7, 8, 9. Ay, diba? 6, 6, 7, 8, 9. Ang galing. Okay, ang nakita ko dito, ay when it comes din dito, hindi. Dito ko lang ipapasok. Kasi may nakita ko meron daw tao dito na makikipag-communicate sa'yo. Sasabihin ko na, may tao dito na makikipag-communicate sa'yo in a distance. Ganyan. Nasa distansya kayo. Ganyan. Maaring nasa ibang bansa siya, nasa ibang baryo siya, nasa ibang lugar siya, ganyan. Yan, may makikipag-communicate daw sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo, ang parating sa'yo, ang nakikita ko ay communication from someone. Ganyan. May isang communication from someone. Ito yung tao na to na maaring, or vice versa tayo palagi Ito yung tao na maaring nagsisinungaling siya. Tao na nag-liar, dishonest. Tao na yung magulo yung isip, or ikaw magulo. Ganyan. Tao na may mga iniisip, kumbaga. May mga iniisip siya, ganyan. Tao na hindi ko alam kung ano kasi there is a person na betrayal, may pagtataksil, may tao na sneaky person, may tao na may conflict Ako nakikita i-analyze ko ha. Halimbawa, kasi palagi ka naman takbuhan. Alam ko naman na ganun ka. Halimbawa, kung ikaw is tatakbuhan ng tao na to, maaari itong tao na to is may pinagdadaanan siya na nasasaktan siya. No? At maaring to i-connect sa'yo. Maaring binabackstab siya o kaya may nararamdaman siyang painful sa buhay niya. Palagi ka naman ganun, di ba? So, iba naman sa inyo is ito yung tao na kukonect sa'yo or makaka-receive ko. Ikaw ang kukonect or siya ang kukonect sa'yo ha, na may mga pag-uusapan kayo na related to kasi parang matigas ang ulo nito. So, nakita ko dito. Related to a love. Related to a love or there's an emotions kasi ako nakita dito Yan, may mga pag-uusapan kayo na related ang emotions. Mga related ang option. Mga related ang decision. Ganyan. Sa iba sa inyo, yun. Yung tulad nga nakita ko dito is kukonekto sa'yo. Yun ang pag-uusapan nyo. Maaring magkakaroon ka ng isang decision making dito na ayaw mo nang ipaglaban kung di sa person or an opportunity. Ganyan. Parang hindi yung pagtsatsaga or kailangan mo magtsaga. Parang ganun ang nakikita ko dito. Parang may pag-uusapan kang ganun. Na kung this is a relationship halimbawa is ikaw, tapos yung isa, alam mo yung dapat pagtsagaan o pagtiisan yung isang bagay. Pero, handun yung sitwasyon na hindi na siya totoo. Kumbaga, hindi na makatotohanan. Ganon. So, nakita ko dito. Maaring magkakaroon na kayo ng pag-uusap kung magle-let gohan na kayo or hindi. Ganyan. So, nakita ko dito. O kaya naman, itataan mo yung vice versa natin na kung hihingi ito, kung sa pagtulong naman, maaari itong tao na to, or ikaw ang hingi ng tulong kasi ito yung nararanasan mo O kaya naman yung
yung itong panghingi ng tulong na to sa'yo, halimbawa, ganun niya ang problema, ganun din sasabihin niya sa'yo, na maaaring sabihin mo, i-let go mo na lang, kasi hindi rin naman siya makaka-good sa'yo, ganyan, kaysa nasasaktan ka. No, maaaring pag-uusapan niya yung gano'n na, you need to let go na lang, gano'n. Mga gano'n, ang nakita ko. Baka magbigay ka ng advice sa iba. Maaaring iba dito is malapit to sa puso mo. You know, devil, oh. Hello, devil. Yan. Na maaaring sasabihin mo na, wag mo na lang patulan, wag mo na lang anuhan, wag mo na lang pansinin, ikat mo na lang, or i-block mo na lang, deadmahin mo na lang, yung mga gano'n. Sa nakita ko dito. Yun. Tingnan natin ang mga dapat mong iwasan. Ano dapat iwasan ni Virgo? Alam mo, yung nakikita ko dito, may tao ako nakikita dito na, I don't know why, pero kahit kausapin mo, parang go to the flow siya. Ganon. May taong ganon. Kuhanin mo kung sino siya sa buhay mo. Maring asawa mo. O ikaw ang go to the flow. Ganyan. Nakita ko dito. Na alam mo parang there's something wrong. Pero go to the flow pa rin yung situation. Ganon. Ano ba sa trabaho mo? Baka may tao dito na sumasakay na lang sa'yo, ganyan. Sa mga ano mo, o ikaw ang sumasakay na lang doon sa situation. Diba? Dapat iwasan ni Virgo. Ano po dapat iwasan ni Virgo? Thank you. Devil again. You have the 9-9, no? Namumulaklak si 9, ah. 9 for more. Okay. Sa nakita ko sa'yo dito, ang dapat mo daw iwasan? Ano? Yung hindi mo i-pursue yung mga goal mo. You need to keep moving to pursue your goal. No? Sa nakita ko. And also, sinasabi rin dito na iwasan mo yung, alam mo yung situation na kahit na may mga failure situation o may mga nagaganap or magaganap sa buhay mo na hindi nila kayang ibigay yung suporta nila sa'yo, huwag ka doon nag-focus. Sinasabi ito, iwasan mo yung ma-stress, ma-depress, magkaroon ng mga pasanin o burden, yung mafe-feel mo na parang talunan ka, yung hindi ka makapagtulog sa gabi, iwasan mo yun. Yung mag-focus ka sa mga painful na situation, ganyan. Wag kang mag-focus sa sadness situation, ano, sa nakikita ko dito. And then also, sa nakita ko rin dito sa iyo is mas mag-focus ka sa mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo dito. Tsaka umiwas ka rin. Iwasan mo rin yung mapanghinaan ka ng loob, yung lack of courage ka, yung kahit na may mga lack of achievement at hindi mo nakakamit, wag mong isipin yon kasi hindi nakakatulong. And then also, may nakikita kasi rin ako dito, iwasan mo rin yung hindi mag-focus sa health issue kasi may health issue rin ako na nakikita sa'yo. No? And ikaw o malapit sa puso mo to, kailangan is magkaroon ng pagsasaayos. No? Kailangan may mga bagay na i-end mo daw o kailangan mo mag-transform. And also, umiwas ka sa mga taon kasi may mga nagbabackstab eh. May mga tao na nangliling lang sa paligid mo o mangliling lang sa paligid mo. May mga disloyal person or ikaw yun, di ba? Hindi natin masabi. Or may mga tao na talaga is hungry sila sa fame. No? Sa nakita ko dito. Parang dapat sila yung nasa taas, sila yung
Sila yung magkocontrol, sila yung mga ganon. Umiwas ka lang sa ganon, no? Sa nakita ko to. Kailangan sa'yo is to transform. Kailangan mo i-end yung cycle na yon or i-let go or mag-move on. Or kinakailangan mo talaga na maging crib. Diba? Is to revert or to kailangan mo talaga revert. Kumbaga, umiwas ka dito sa devil, no? Kung kinakailangan na huwag ka magpa-stuck doon, yun ang iwasan mo. Mag-focus ka how you transform yourself, no? Sa nakikita ko dito. I-let go mo. I-let go mo silang lahat. Ganyan. Kailangan mong magkaroon ng renewal or pagbabago sa sarili mo. You need to start, you need to end or to begin a situation, no? Sa nakikita ko dito. Tingnan natin, kamusta ang love ni Virgo? Yung health issue mo ha, alagaan mo rin. May health issue ako nakikita. Siguro iba dito high blood. May taong high blood. May tao na kulang sa dugo. And then also may tao na may health issue sa bandang dibdib. Ganyan ako nakikita. No, ingat kayo. Yun na nakikita ko. Okay. We have the Wheel of Fortune. No? This is a love. No? Tingnan natin. Love is sa lahat. Kapatid, magulang, anak, karelasyon. Bakit? Five of Cups. Tandaan nyo palagi tayo is a vice versa. Thank you. Wow. Oh my God, Leo. Okay, when it comes to a love, Virgo, sa nakita ko dito, medyo malungkot, ano? Medyo sad when it comes to a love. Maaaring nagkaroon ng mga failure situation. No? Tulad dito na parang mga tao na hindi ka nila sinusuportahan at hindi sila willing to support you. Support ka ng support pero sila binabackstab ka or nililing lang kanila. No? Kumbaga hindi ka nila sinusuportahan. And then also, dito is nakikita ko sa'yo, may mga disappointment when it comes to love, may mga pagsisisi, may mga failure, ganyan. There's a loss, sadness, loneliness talaga as in. Sa nakita ko dito, andito talaga yung situation na pilit mong nagpapakatatag when it comes to love. Andito rin yung someone is have a boundary, kumbaga may boundary, no? Na andito yung situation when it comes to love na nanghihinayang ka if ever na i-end mo yun. Sa nakikita ko dito. Oo, hindi na nag-work o hindi na nagiging okay yung relationship pero handun pa rin yung panghihinayang mo dun sa part na yun, no, sa nakikita ko dito. Kaya nahihirapan kang i-let go. Maring nahihirapan kang mag-decide kasi parang mas ginugusto mo pa rin na magkaroon ng pagsasaayos doon sa sitwasyon na yun, ano, sa nakikita ko dito. Andito naman yung willing ka naman na to do everything. Nag-i-English pa si ate, mali-mali naman, ano, hayaan niyo na. Para lang magkaroon ng pagsasaayos doon. Siyempre, you're manifesting for a success dun sa bagay na yun, no, na magkakaroon ng pagsasaayos sa nakita ko dito. And then also, when it comes dito sa nakikita ko sa'yo, is may nakikita ako, Galileo, may tao na, may third party, ano, sa nakita ko dito sa iba. Who's the third party? Sa iba, third party or maybe sa iba dito, nagkakaroon lang talaga kayo ng choices in life, no? Yan, nagkakaroon kayo ng choices in life. Kumbaga, either magle-let go ka o hindi ka magle-let go. Mag-move ka o hindi ka mag-move on. Ganun nakita ko. And then also, may nakita ko dito na tao na user. Tao na masama. Tao na ginagamit ka lang. Tao na nakasandal sa'yo. Kuhanin mo lang sa'yo. Hindi naman lahat yung patong-patong na yun na. Kuhanin mo lang sa'yo. May nakita ko dito na siguro nanay mo. Yung nakita ko dito, siguro if you have a mother, kasi there's a mother figure ako na nakita dito na siguro hindi siya healthy. Kasi parang may healthy issue rin siya. Or maaring ikaw to ha, sa nakita ko dito. And then yung mother to, maaring, hindi ko alam kung may trabaho siya o wala. No? Or may health issue lang talaga siya. Maaring ito yung tao na nakasandal sa'yo, no? Sa nakita ko dito. And then also,
in other part, may gano'ng arte yun. Ano ba yun? May tawag ng tawag. Okay. Sa ibang sa ibang aspeto naman, ang nakikita ko to is may tao dito na danger, sabi dito, or masama ang pakay or masama ang kanyang intention, something ganun. Kumbaga, there's a chaos, may disloyal. When it comes sa money, yung iba dito is maaring kulang sa pera or walang ipon or walang pera. Yung iba ha, hindi lahat kayo, no? Pero kung magfo-focus lang kayo in a situation na hindi, halimbawa, kung sa pera, nagpo-focus na kayo dito sa nawala, walang mangyari sa inyo. Kailangan nyo maging organized. Diba? May taong may masamang spirito ako nakikita. Spirito. Kumaga mata. Masamang nilalang. Nilalang na tao. Sabi ganun eh. Yun. Yun ang mga ano nyo. Tingnan natin ang iyong money. Ito na ang iyong money. Ingat ka ha, kasi may taong mga nagpapanggap sa paligid mo. Parang kinukumbis ko pa. Gabay lang naman to. Yan, ingat ka kasi may tao na nagpapanggap siya. Mapagpanggap. Or ikaw ito ha. Tingnan natin, Virgo, ang iyong money. Kamusta ang money ni Virgo? May travel kayo? Explain. Money ni Virgo. Diba dito, hirap eh, no? Medyo hirap ata kayo sa money. Kailangan nyo dito is fokusan. You need to take care of your money, no? Sa nakita ko, medyo nahihirapan kayo when it comes to grow your money. You need to focus. At syempre, kailangan dito talaga is patient. No? Kasi hindi naman agad-agad nababaksak sa'yo yung mundo ng swerte eh. Diba? Hindi naman ganun. You need to focus and patient dito sa situation. At kailangan mo lang din daw na you need to be very careful when it comes sa money. Sa nakita ko dito. And then also, kailangan mo daw tatagan o higpitan ang iyong sarili. No? Sa nakikita ko sa iyo dito. Medyo maging organized ka when it comes to your money. Maaring ngayon, oo, wala akong nakikitang a growth of the money or hindi pa talaga totally nag-growth yung money na yun if ever, no? Kasi baka nahandito talaga to, no? Pero, ang kinakailangan sa iyo, kung magkakaroon ka lang organizing when it comes to your money at magfocus ka at magiging patient ka dahil hindi naman lalakpak yung prutas ng biglaan nang hindi mo sinusungkit, di ba? Yun ang sinasabi. When it comes sa money, kailangan mo maging organized. Para ma-accomplish mo at ma-achieve mo yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Advice Universe kay Virgo. Universe advice kay Virgo. Uy. Uy, the sun. Thank you po. The moon. Okay, sa nakita ko sa'yo, mamaya ako nibigay advice ha. May nakikita ako sa'yo dito na nagkakaroon ka ng regret or magkakaroon ka ng regret. Ganyan. No? Sa nakita ko dito. Maaari may mga sitwasyon na may mga gusto kang i-actionan, desisyonan, i-correct, no? Or gusto mong mag-success yung part na yun. Pero ang nakikita ko sa'yo ngayon is naguguluhan ka. Handito yung emotion, yung feeling emotions, may mga iniisip ka every night, ganyan. Minsan, nandun na rin yung sitwasyon na maaring kulang ka na rin sa tulog o sa kaisip. May mga sitwasyon na naguguluhan ka into your path. May nakikita akong moving home. Hindi ko alam why. Umalis ka ba? Nag-move ka ba? Ganyan. Halimbawa, sa trabaho, nasa section 1 ka, nag-move ka sa section 2, section 3. Okay, lumipat ka ng bahay, lumipat ka ng lugar, lumipat ka ng place, no? And then also, nakikita ko sa'yo, may mga blockage ako na nakikita with comes sa'yo. Halimbawa, if you want to travel, sa iba ha, kung ano mo lang sa'yo, if you want to travel, mukhang hindi pa ata mangyayari yon sa nakikita ko dito. And then also, kasi hindi ko pa nakita yung path
na yon. And then also, nagkakaroon or magkakaroon ng mga frustration, may mga paglipat, ako nakikita, or paghihigpit, parang something ganun, na kailangan maghigpit, o, hindi ko alam kung maghihigpit ka, o maghihigpit ka, o kailangan mo maghigpit, parang sinasabing ganun no? And then also, yung iba dito is na-hold kayo ng nakaraan. May mga sitwasyon na na-hold kayo. Kung ano mang sitwasyon na, baka may mga nangyari sa inyo in the past, na may mga abandonment, ganyan, may mga pag-alis, ako nakikita. May nakikita rin ako na nananakit ang likod ng iba, or may taong masakit ang likod. Hindi ko alam kung may inabandonahan ka, o may nag-abandona sa'yo. And also, in the past, may nakita ako dito na maaring there's someone lost, no, or namatay, no, sa nakita ko dito. And also, kailangan doon rin siguro yung emotion. Baka nagkakaroon ka ng reflection doon sa nakita ko dito. And also, may mga disappointment when it comes to a choices, or disappointment when it comes sa mga naging outcome na isang sitwasyon sa buhay mo. And ito na ang advice sa'yo ni universe, ano? And you need to take it action, no? And you need to prepare. Kumbaga, it's time to go. Kumbaga, kailangan mong lumaya sa isang sitwasyon na nahihirapan ka. I-forward mo yung mga plano mo. Magkaroon ka ng progressing, and mag-explore ka ng mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, no? Kumbaga, mas piliin mo yung sarili mo na alam mo ikakasiya mo sa nakita ko dito. And then also, try a new experience. The more experience na magkakaroon ka is the more na magsasucess ka sa buhay mo. Itama mo yung mga mali. Kailangan mo ngayon is a clarity and decision making to success. Sa pera man yan, sa family man yan, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kailangan mo ngayon is an enlightenment. Kailangan mo ngayon is be open. And kailangan mo ngayon is mag-focus ka how to recover or to increase kung saang mga aspeto ng buhay mo yan, sa pera man yan, sa health issue man yan, sa family, friend, goals, anything, no? Pag-isipan mong maigi, wag lang yung ilusyon ng ilusyon ang sinasabi dito. Kung hindi ka mag-action, wala maging successful. No? Sinasabi, try to make it balance. Lahat ng sitwasyon mo, kaya nga nahan dito si scale. Diba? Yan. Try to make it balance at yung iba sa inyo talaga is you need to pay attention to your health, no? Sinasabi din dito. And siyempre sa career, no? Lahat nga nahandito, nagpasukan, no? Nakita ko dito. At magtulog ka rin minsan. Pag may time, pwede rin yun. If ever na huwag kang masyadong mag-isip kasi siguro iba, naisip lang ng isip kasi may mga ini-illusion kayo to success, di ba? May mga ini-illusion kayo na bagay-bagay, may mga minamanifest kayo sa nakikita ko dito. Yon ang nakikita ko. Yan, kailangan mo daw something must be let go. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo yan, na i-connect mo yan. Yun. Arigatou namaste, God bless.